Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi lamang natin sa pangalan nakukuha ang ating pagkakilanlan. Hindi lamang sa ating pinagmulan o apelido tayo pwedeng makilala. Sapagkat bukod sa pangalan, bukod sa pinagmulan, nakikilala tayo gamit ang ating mukha. Ang ating mukha ang siyang nagbibigay sa atin ng ating pagkakilanlan. Mapapansin po ninyo na kapag merong nire-raid, pag merong mga hinuhuli, lalo pat may camera, ano po yung automatic na reaksyon ng mga tao? Takpan yung mukha. Itago yung sarili. Bakit? Upang hindi makilala. Upang hindi maging kahiya-hiya. Tunay ng ating mukha, nagbibigay sa atin ng ating pagkakilanlan. That is why, my dear friends, when we lose our face, we also lose our dignity. Tinatakpan yung mukha upang hindi maging kahiya-hiya. Pero ito po yung kabaligtaran sa buhay sa nangyari kay Juan. Ang sabi sa kwento, pinugutan ng ulo si Juan. Pero kung ating titignan, bagamat walang ulo si Juan, nagpatuloy yung kanyang pagkakilanlan. Even without his head, Saint John the Baptist never lost his identity. In fact, he even proved that he is the precursor of Jesus. Sa pagpugot ng ulo ni Juan, lalo niyang pinakilala, hindi lamang yung kanyang pagkakilanlan, kundi lalo siyang naging makatotohanan sa kanyang misyon, ang ipakilala ang Mesiyas. Kaya nga po, pansinin ninyo, kahit patay na si Juan, nung makilala o makita ni Herodes ang Panginoon, ang sabi niya, si Juan yan. Ano po ang siyang itinuturo sa atin ng tagpong ito? Una, tanungin po natin yung ating mga sarili. Paano ba tayo nakikilala ng ating kapwa? What is our identity every time people would see us? Paano ba tayo nakikilala ng mga tao gamit yung pagmumukhang ito? Pangalawa, sa pamamagitan ng ating pagmumukha, ito po yung ating unang tinatakpan kapag tayo ay nalalagay sa kahiya-hiya. Sapagat ayaw natin makilala yung ating sarili. Di ba, no? Kapag may raid, yun yung ginagawa. Tatakpan yung muka. Hindi dahil nahihiya. Tatakpan yung muka para hindi makilala. Sa isang banda, yung pagtatakip ng muka, isang magandang paraan. Bakit? Sapagkat meron pang konsensya. Meron pang kahihiyan. Matakot tayo kapag hindi na po tayo marunong mahiya. Kabahan po tayo kapag hindi na po tayo nahihiya. Sapagkat hindi lamang natin nawaglit yung ating dignidad, kundi atin ding nawaglit yung ating pagkakilanlan. Kaya nga hindi ba minsan, no? Tabi-tabi. Pag may nagawa tayong kasalanan, nahihiya tayo. Ayaw nating magpakita. Ayaw natin magpakilala. Sapagkat naroon yung katotohanan, may konsensya pa. At ito po yung aral na ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo. Naganap ang karumal-dumal sa buhay ni Juan Bautista sapagkat may isang taong hindi nakinig sa kanyang konsensya. Naganap ang karumal-dumal na pagpatay kay Juan sapagkat mayroong isang taong nalagay sa alanganin ang kanyang kahihiyan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang,
Let us not all be foolish. Let us not be headless. Let us take inspiration from Saint John the Baptist. Even without his head, he revealed himself. Even without his head, he lived out his very mission. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, pag nalalagay tayo sa kahihiyan, tinatakpan natin yung mukha natin sapagkat ayaw nating makilala. Pero sa misang ito, yung po yung biyayang hingin natin. Ang biyayang mas magpakilala, hindi dahil sa kahihiyan, kundi mas magpakilala ng tanging hawak-hawak nating katotohanan. Ano yon? Na tayo ay anak ng Diyos. Na tayo ay mayroong taglay na kabutihan. Na tayo ay mayroong konsensyang dapat pinakikinggan. Sa pagpapatuloy ng ating misa, isang tanong na dapat nating sagutin. Pag kaya nakikita ng tao yung mukha natin, ano kaya yung kanilang naaalala? Kapag kaya nakikita ng mga tao yung ating pagkakilanlan, ano kaya ang kanilang sinasabi? Amen.